Ay, hello mga kabiyaya. MTV po at ang isang YouTube channel natin, King Charity Vlog. Shout out po sa inyong lahat at magandang araw ng Merkulis po sa inyong lahat, mga kabiyaya. Luzon, Visayas at Mindanao, saan man kayo ngayon naroon sa buong mundo. Mga single man, mga single dad, shout out po sa inyong lahat dyan. Na ngayon napalayo kayo sa inyong pamilya at mabigyan lang ng magandang buhay ang inyong mga mahal sa buhay na naiiwan dito sa Pilipinas. Shout out po sa inyo mga madam, sir. Ngayon po hindi na po natin maintindihan ang kalakaran ng ating gobyerno kung ano ba, kung saan tayo patungo na tinatahak nating landas na walang kasiguraduhan kung mayroon ba tayong aanihin sa bandang araw, sa bandang huli ng ating pamumuhay. Lalo na po sa mga mahihirap nating mga kababayan na hindi po napapansin ng ating pamahalaan. Shout out po sa inyo. Kami po'y may pusong na malasakit sa mga sabay ng Pilipino na hindi napansin ng ating gobyerno na namumuhay sa sobrang hirap pamumuhay sa kanya-kanyang lugar sa buong Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao, shout out sa lahat na sana'y nasa mabuti tayong kalagayan at ligtas sa mga masamang karamdaman sampu ng ating mga mahal sa buhay. Sa dating po nangalan, huwag po nating kalimutan pumili ng wasto na silang ilok-ulok sa ating pamalaan. Ang maputol na po at maudlot, mahadlangan ng mga masamang hangarin ng ilan nating mga nakaupo ngayon sa ating gobyerno. Na wala po iniisip kundi pang sarili interes lamang. Bagkus ay hindi na tinutupad ang kanilang mga pangako sa sambayanang Pilipino. Kung marunong sana tupad ang mga gobernong nakaupo ngayon sa kanilang mga pangako bago sila hinalal noong mga nakaraang eleksyon, hindi na sana tayo masasabing na budol tayo ng Marcos, Marcos. Ganun pa man, tayo muling napagbigyan ng eleksyon ngayon na sana ay magiging dahilan, tanda ng ating pagkabudol sa Reming Marcos. Kaya ngayon sa eleksyon dating sa May eleksyon, mag-ingat po tayo. At piliin natin mabuti ang ating ihalang sa kanya-kanyang lalawigan, sa kanya-kanyang lungsod na inyong masusukupan. Ilok-lok ang tamang tao na sila ang dapat mamumuno sa ating buong sambayanang Pilipino. Yung magbibigay pansin sa lahat, hindi lang yung malapit sa kawali ay nabibigyan ng biyaya sa gobyerno. Hindi po ganun ang tamang pamaraan. Kung hindi, lahat ng Pilipino, malayo man sa kawali o malayo man sa kawali, lahat yan, patas-patas, pantay-pantay dapat ang iyong daramdaman pagmamahal sa iyong kapwa ng Pilipino. Hindi 1,000,000 tao lamang, hindi lang 10,000,000 tao lamang dapat mong tulungan. Hindi. Buong members ng Pilipino. Saan man sila sa buong mundo. Sakop mo yan, obligasyon mo yan, pangalagaan ng mga Pilipino. Lalo na po sa atin mga OFW na nagpapahirap na lumayo sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Magbigyan lamang ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak at magpapaaral ng wasto. Kaya sila nagpapahirap, nagsikap na pumunta sa iba-ibang sulok sa mundo
mabigyan lamang ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Hindi na nila iniinda ang sakit, ang kalungkutan na malayo sa piling ng kanilang mga anak. Lalo na po yung mga single mom, mga single dad. Sila na ang naging ama. Sila pa naging ina ng kanilang mga anak. Ito pa ang masakit. Paghanapin ngayon ang parenthood, paghanapin ang pag-ibig is nasaan ang tamang landas. At ayon pa sa ating mga nabalita, no? Nabalita natin na may yung mga OFW daw na nagsabi na hindi magbibigay ng remittance sa bansa. Nakaharap ng kaso ngayon. Bakit? Bakit nila kayo kakasukan? Na sila naman yung gumawa ng dahilan. Ang gobyerno naman ang gumawa ng dahilan. Bakit? Bakit ang mga simpleng Pilipino namumuhay ang simpleng mamayan, bakit sila pa ang kasuhan? Bakit hindi na nakasuhan ang kanilang mga sarili? Sila nagnakaw sa pera ng bayan. Mapait ka talaga ng ulo. Ilang presidente na po ang nagdaan ng aking nagisnan. Marcos, Cory, Estrada Ramos, Gloria Macapagal-Arroyo, Noynoy, at itong Marcos ulit. Pero ngayon ko lang to napagtanto, ngayon ko lang to nakikita at nabalitaan na itong Reming Marcos na itong Huli Jr. ay sila ang lumustay sa pinagtatagong yaman ng ating bansa tulad ng mga gold. Sila lang ang may gawa. Sila lang makagawa na maibinta ang gold. Sa dami ng aking nagisnan na represente, ngayon ko lang nalaman na sila yung lang yung nakagawa maibenta ang gold na pinagtatago ng mga presidenteng nagdaan. Tapos basta-basta na nang galawin. Ang yaman ng Pilipinas, unti-unti nang nawawadas. Okay po, shout out. Shout out po sa lahat ng mga kadidiis. Duterte Pamilya, shout out po sa inyo lahat. Huwag po nating kalimutan sa dating halalan. Step vote. Duterte tayo. Bye.